Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan, 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Todo balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Isang napakagandang umagang ating pagbati. Good morning, 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 good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Araw po ngayon ng Sabado at ngayon ay October 25, 2025. At oras na po ng ating programang Todo Balita Saturday Edition. As usual, sa loob po ng isang oras, ihatid namin sa inyo mga balita sa ating bansa at sa ibayong dagat. Ngayon, ipagtalakay po natin sa ating mga lokal na balita. Kami po niya matagapagbalita ko po si Susan Valdez Yadaw. Kasama natin si Carol Liway Iparagire. Dumako na kagad tayo sa ating mga headlines, sa ating balitang pambansa. Ex-Justice Secretary Vitaliano Aguirre handa raw samahan si Rodrigo Duterte sa Daheg. Todo balita. Mga ex-general na mumurong kasuhan sa Kuplat versus PBBM ayon kay AFP Chief Romeo Browner. Todo balita. ICC hindi bibitaw sa pag-usig kay Rodrigo Duterte. Todo balita. Sa ating balita sa ibayong dagat, pinakaunang lamok na tagpuan o natuklasan, unang lamok na tuklasan sa Iceland. Todo balita. Sa ating mga lokal na balita, MDRRMO rescuers sumabak sa Swift Water Rescue. Todo balita. Alaminos City national winner o bilang most business-friendly cities. Todo balita.
Sa ating balitang sports, tirador ng World Champ AJ Manas sinibak si Carlo Biado. At ngayon, sa detalye natin mga balita, nakahanda na si dating Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II sakaling maglabas ang International Criminal Court ng arrest warrant laban sa kanya kaugnay ng giyera kontra illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Aguirre na wala siyang kinatatakutan dahil wala siyang ginawang masama nung kalihim pa ng DOJ. I've never been afraid of this. As a matter of fact, if they are going to arrest me, charge me, send me to The Hague. Perhaps it would be good for us, for the President, especially para may kasama siya doon, ani Aguirre. Gayunman sinabi ni Aguirre na lalaban siya dahil hindi dapat ipadala ng gobyerno ang isang mamamayang Pilipino para litisin ng banyaga. Of course, I'm going to resist because I believe that this government or any government for that matter has no right to send a Filipino citizen to be tried to a foreign tribunal. I'm going to resist. But if my resistance is not enough and they are successful in bringing me there, so be it. Ayon pa kay Aguirre. Pinawalang sala na Sandigan Bayan sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff na si Jessica D.J. Reyes at na negosyanteng si Janet Napoles sa 15 kaso ng graft kaugnay na umano'y maling paggamit ng 172.83 million Priority Development Assistance Fund ng dating senador. Ayon sa Anti-Graft Court, nabigong patunayan ng prosecution beyond reasonable doubt ang kasalanan ng 3 akusado sa pork barrel scam. Gayunman, ipinataw ng Sandigan Bayan ang milyon-milyong civil liability laban kay Napoles at iba pang kasabwat sa kaso, habang wala naman pinataw na civil liability kina Enrile at Reyes. Ang desisyon ay bahagi ng matagal ng kaso kaugnay ng kontrobersyal na pork barrel scam na unang pumutok noong 2013. Una nang inabsuelto rin sila sa kasong plunder o pandarambong noong 2024 na may kinalaman sa parehong issue ng pork barrel scam. Pinag-aaralan na ng Criminal Investigation and Detection Group ang kasong maaring isampa laban sa retired general na nananawagan ng pag-aklas laban sa gobyerno, ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sa isang panayam, sinabi nito na hindi lang mga retiradong general, kundi pati ang lahat na individual na nananawagan na magkudeta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang panawagan o galit ng mga dating general at ilang mga personalidad at individual ay dahil sa kontrobersya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways, mga kontraktor at mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa iskandalo. Umapila naman si Browner na tigilan ang mga ganitong panawagan dahil hindi ito nakatutulong sa ikabubuti ng bansa. Nilinaw ni Browner na mismong siya ay galit din sa katiwalian, subalit solido at profesional ang AFP sa kabila ng ingay politika. Dapat malaman ang katotohanan sa likod ng umano'y secret decision ni dating Ombudsman Samuel Martires na binaliktad ang hatol na guilty kay Senador Joel Villanueva at ibinasurang kaso nito kaugnay sa pork barrel scam. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, marapat lamang na imbestigahan sakaling mapatunayan ang aligasyon na umano'y secret deal na naging desisyon ni Martires sa pork scam case ni Villanueva. Sinabi ni Castro na nakakabahala ito kung mayroong katotohanan dahil hindi maiwasang mag-isip at magduda ang publiko sa justice system. Binigyan din ng opisyal na tiwala ang Malacanang sa kakayahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat
at dapat lamang na talagang imbestigahan ito upang malaman kung mayroong napagkakamali at kung may paglabag sa batas para magkaroon ng kaukulang aksyon upang itama ito. Samantala, giniit ni Senior Associate Justice Marvick Leonen na dapat manatiling patas ang Supreme Court sa investigasyon ng flood control scam dahil posibleng umabot sa kanila ang mga kaso. Ayon kay Leonen, mahalaga ang pagiging independent ng Supreme Court dahil at the end of the day, we will have to receive the evidence. Dagdag niya, dapat yakin ng mga nag-iimbestiga ang maayos na pagkuha at pagpresenta ng ebidensya sa tamang paraan at panahon. Tiniyak din ni Leonen na handa ang Supreme Court na gamitin ang mga reforma sa ilalim ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022-2027 sa pagdinig ng mga kaso at nanawagan siyang magtulungan ang lahat ng haligi ng hustisya sa pagsisiyasat. Bumagal ang bentahan ng passenger cars nitong September ng 24% o 7,948 units mula sa 10,948 sasakyang naibenta sa parehong buwan noong 2024 ayon sa datos ng Chamber of Automotive Manufacturer of the Philippines at Truck Manufacturers Association Incorporated. Ito ang dahilan kung kahit bumaba umano ang kabuang benta ng mga bagong sasakyan ngayong buwan. Nasa 3% lamang ay inilago ng bentahan ng commercial vehicles o 30,081 units mula 29,204 units. Dito nabibilang ang mga pick-up na pinatawan ng excise tax noong Hulyo sa ilalim ng BIR Revenue Regulation No. 18-2025. Sikat ito sa mga malilit na negosyo ngunit tumaas ang presyo dahil sa dagdag na buwis. Pinalagaan ni 6th District Congressman Salvador Pleito ang pag-ugnay sa kanya sa Madiskaya mula sa mga naging pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla kaugnay sa umano'y ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Nilinaw ng kongresista na walang katotohanan ng mga aligasyon na may tinatanggap siyang remittance mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya bago pa man siya nahalal bilang kongresista. Sa isang payag, sinabi ng kongresista na para sa transparency, nakanda siya makipagtulungan sa AMLAC sa lahat ng nararapat na ahensya para lumitaw ang katotohanan at malinis ang kanyang pangalan. Ipinaabot rin niya na naunawaan niya ang tungkulin ng bawat institusyon sa pagganap ng katotohanan at buo ang kanyang tiwala at sa bandang huli ang katotohanan ng siyang mananaig. Nanawagan din ng kongresista sa publiko na huwag muna magbigay ng konklusyon o magpalaganap ng mga balitang hindi pa napapatunayan para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at mga paratang. Sa ating balita sa ibayong dagat, nanawagan si Venezuela President Nicolas Maduro kay US President Donald Trump na iwasan ang anumang giyera sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Washington at Caracas. Yes, peace. Peace forever. No crazy war, please. Ani Maduro sa isang pulong kasama ang mga unyon na kalyado ng kanyang administrasyon. Kasunod ng payag ni Trump na panayagan nito ang covert action laban sa Venezuela. Ang panawagan ni Maduro ay kasabay ng pagpapalakas ng operasyong militar ng US sa Caribbean at Pacific bilang bahagi umano ng kampanya kontra droga kung saan 8 bangka at isang semi-submersible vessel ang tinarget nito.
Sa ulat, umabot na sa 37 na nasawi mula na simulan ang pag-atake noong September 2. Nagbabala si Maduro na ang hakbang ng US ay maaaring magdulot ng regional conflict at muling inakusahan ng Washington ng tangkang pagpapabagsak sa kanyang pamahalaan. Karagdagang balita sa ibayong dagat, unang beses na nakakita ng lamok sa Iceland, isang bansang matagal nang walang ganitong uri na insekto ayon sa mga mananaliksik. Ayon kay Matthias Alfredsson ng Natural Science Institute of Iceland, 3 lamok sa Kuliseta annulata, 2 babae at 1 lalaki ang natagpuan sa ilagang bahagi ng Reykjavik. Posibleng niyang nadala ang mga lamok sa bansa sa pamamagitan ng barko o kargamento. Dagdag ni Alfredson, kaya ng uri ng lamok na ito na mabuhay sa malamig na klima sa mahaba at mahabang taglamig sa Iceland. Dumako naman tayo sa ating mga balitang lokal. Nakipagpulong si Governor Ramon Gico III kasama si 50 si Congressman Ramon Monching Gico Jr. kay Senador J.B. Ejercito sa pagbisita nito sa Pangasinan para pag-usapan ang mga programang pangkalusugan para sa lalawigan ng Pangasinan. Kabilang ang pagpapatayo ng mga Apex Hospitals at pagpapatibay ng Provincial Healthcare Network. Tiniyak ni Governor Gico ang kanyang dedikasyon sa pagpapatayo ng karagdagang 10 ospital at sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pangasinense. Samantala, puno ng sigla at kasiyahan ang pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2025 sa PTDC 2 Lingayen, Pangasinan, at pinangunahan ito ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Gico at ng Provincial Social Welfare and Development Office. Dinaluhan ito ng mga senior citizens mula sa iba't ibang distrito ng lalawigan. Tampok din sa selebrasyon ng pagbibigay parangal pero para sa mga top 5 LGU na Most Outstanding Senior Citizens Center sa lalawigan at ang pagbibigay ng parangal sa pagkilala at cash gift para sa mga centenarians. Sa layuning lalong paigtingin ang kasanayan sa pagtugon sa mga emergency, may kinalaman sa mabilis at malakas na agos ng tubig, sumailalim sa 5 araw na pagsasanay ang mga kawaning tagapagligtas na lokal na gobyerno ng Bayambang. Noong Huwebes, ika-16 ng kasalukuyang buwan, sa pangunguna ng mga certified instructors mula sa Philippine Red Cross Batangas Chapter, natutunan ng mga responders ang tamang paraan ng self-rescue, rope techniques, boat handling at victim retrieval habang nasa gitna ng malakas na agos ng tubig. Ang mga nasabing kasanayan ay mahalaga upang makapagsagip ng buhay at manatili ligtas sa mga tagapagligtas sa oras ng sakuna sa panahon ng pagbaha. Ang 5 araw na pagsasanay na nagtapos noong Lunes, ika-20 ng kasalukuyang buwan, ay patunay na patuloy na kahandaan at dedikasyon ng Bayambang DRRM Rescue Group sa pagtugon sa ngalan ng pagligtas at paglilingkod sa bayan anumang oras at panahon. Nagpasalamat ang LGU Bayambang sa San Carlos CDRMC at Philippine Red Cross Batangas Chapter sa pagkakataong makasama sa pagsasanay. Noong nakalipas na October 17, binisita ng Municipal DRR Office ang mga mag-aaral na nagpakadalubhasa sa larangan ng public administration mula sa Pangasinan State University para sa kanilang pananaliksik na awareness on the implementation of early warning bells in Bayambang, Basis for Improvement and Sustainability. Ibinahagi ni LDRMO Uy ang kanyang kaalaman at karanasan tungkol sa pagpapatupad ng early warning bells sa kanilang bayan bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng gobyernong lokal sa kaligtasan at kahandaan sa sakuna ng mamamayan ng Bayambang. Ang manual brass iron bell na pinamahagi at ngayon ay nakasabit sa 77 barangay DRM Operation Centers
at 57 public schools ay isa sa estratehiyang nakapaloob sa community-based flood early warning system ng bayan. Ang CBFEWS ay isang sistema na umaagap na magpapalaganap ng impormasyon at alarma patungkol sa mga hinaharap na sakuna ng isang lugar o buong bayan. Samantala, sa bayan ng Mangaldan, mahigit 200 pet owners na lumuhok sa isinagawang veterinary medical mission ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng lokal na pamahalaan ng Mangaldan sa Barangay Bantayan noong kahapon, Biyernes, October 24. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kampanya ng LGU Mangaldan sa pamumuno ni Mayor Mayor Bonafé Paraino tungo sa isang rabies-free Mangaldan sa pamamagitan ng libreng veterinary services para sa mga alagang hayop ng mga residente. Kabilang sa mga serbisyong hatid ng nasabing mission ang castration at spaying operations, pagbabakuna laban sa rabies at pamamahagi ng deworming at vitamin supplements para sa mga 355 na aso at pusa. Sa ating balitang sports, ipinagpatuloy ni Albert James A.J. Manas ang kahanga-hanga nitong paglalaro. Matapos nitong gulantangin ang two-time World 9-Ball Champion na si Carlo Biado, Biyernes upang umusad sa last 16 ng 2025 Philippines Open Pool Championships na ginaganap sa Gateway Mall sa Quezon City. Nagkaroon ng momentum ang paghahangad ni AJ sa unang titulo sa Matchroom Major sa ikatlong araw ng 19 na taong gulang na Reyes Camp MVP ay gumawa ng isang nakakamanghang pagbabalik upang talunin ang kasalukuyang world champion na si Biado upang maabot ang pinangungunahan ng mga Pilipinong manlalaro. Sumanyang kabuuan ang ating newscast sa ating Todo Balita Saturday edition. Ang inyong tagapagbalita. Ako po si Susan Valdez Yadaw. Kantabay natin sa technical si Ka Edwin Inong. Ang oras po natin, ganap na ang alas 5:23. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Do ti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo
ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Oras po natin ganap na alas 5:26 at welcome po sa ikalawang bahagi ng ating programang Todo Balita Saturday Edition. Siyempre po kami po yung matagapagbalita ko po, si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ayan, yung paalala po mula sa Eternal Gardens. Grabe yung buffering na. Undas lang yung nababasa. Paalala mula sa Eternal Gardens, patungkol naman po nitong undas. Ito yung Park Operations Advisory. Para sa mga bibisita, ang park visitation hours, ito po yung schedule sa October 30 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ganon din sa October 31 mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Sa November 1, mas mahaba yung schedule mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Samantalang yung November 2, balik sa alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At ang wala hong libing mula October 30 hanggang November 3. Ang cremation naman po, walang schedule mula October 31 hanggang November 2. Ang construction and maintenance naman, gravesite cleaning, Muslim repairs and construction, suspended mula October 25, umpisa ngayong araw hanggang November 2. Samantala, ipinagbabawal po ang paggamit ng mga cutting tools, sharp equipment sa period na to, October 25 hanggang November 2. So, inaasahan na by this time, marami na sigurong nakalinis. Ayan. Pero yung iba, nagparamdam na naman si ulan. Yan naman ba ang ulan ni Undas? Ang lakas ng ulan kagabi na baha-baha kung saan-saan. Galit na galit. Ang lakas. Sa stretch ng Gazette Road Highway, ayan, tubig po dyan. Sa loob ng bahay namin, nagkatubig na naman. Pero after, nung huminto na yung ulan, unti-unting nawala. Yan, pero hindi siya si Salome, ha? Si Salome kasi, di ba, kailan ba yun? Nasa na siya, Batanes. Wala hong balita ng ng bagyo. Pero pagkatapos ng napakalakas na ulan, pagkatapos ng 1 oras yata, kalangitan maliwanag. May makikita kang stars. Sasabihin mo, okay ang panahon bukas. Okay, 60 days to go before Christmas, ating countdown. Pero bago mag-Christmas, undas muna. Kaya yung mga pupunta para dumalaw sa kanilang mahal sa buhay, pwede na yung hindi tayo nakikipag-unahan. Although yun talaga yung kanilang araw, pero mas maganda na rin yung solo nyo para mas anong tawag nito? Solo nyo. Oo, para mas Nag-buffer din. Mas solemn para sa inyo. Yeah, yun. Hindi na kayo matatraffic. Meron na ngayon lang. Hindi matatraffic, mga sasakyan, at saka kayo mismo. Hindi bumper to bumper. Tsaka yun, wala nga kapag marami kasi, kung minsan, hindi ka rin makapag-concentrate. Magdasal, tingin na lang. Although talagang parang ganun na lang yun. Pasyal talaga yung yun hindi yung pista ng patay, pista ng buhay. Oo, tsaka picnic, maraming pagkain sa ilan, sa marami silang pagkain pag ganyan, kasi nga parang reunion. Reunion, correct, is the term. Ayan. At merong mga ibang mga LGUs talagang naghahanda kapag itong araw na to, yung mga
anong tawag dito, yung mga riders, mga civic organizations na tumutulong talaga para mag-maintain ng traffic. Andyan sila, aktibong-aktibo. Sa Alaminos, na isang araw, nagkaroon ng awarding para sa Best Barangay Information Officers, mga department maganda yan. May info information officer ang barangay. officers. Dito lang sa Alaminos ito, sinimulan nito ni Miss Melay. Si Miss Melay noon, actually sila ni Venus no sinisimulan na nila, pero mas pinalawak ni Melay noon. Lahat kasi ilan lang naman kasi empleyado ng kahit nasa ang LGU, ilan lang ang empleyado ng mga CIO, MIO, Mga information office. PIO, kantura. Ilan lang sila. So hindi nila and mostly nakatutok lang sila sa activities ng mayor. Kaya Mayor's kung minsan office. hindi mo nakikita, lalong-lalo na kung ang mayor mahilig, talagang nakatutok lagi yung camera sa mukha niya at hindi talaga siya nakatutok lang sa kanya, wala nagagawa yung hindi nakikita yung ibang ginagawa ng isang LGU. Kaya naisip ng Alaminos LGU na mag-recruit, mag-train, continuous training yung ginagawa nila ng mga bawat departamento, merong mga information officers. At doon naman yun ang at merong mga bawat departamento nagte-train din sila ng mga mahuhusay na MC. Kaya kapag merong event, halimbawa ang Civil Registrar Office, Meron silang sariling team. meron silang sariling MC. May Ganon. MC, syempre, meron ding nakaalalay sa sound system. Lahat sila. At saka yung parts ng program. So, ang ginagawa yung sa CIO, tutok sila in general na lang. So, yung mga malakihang events, sa kanila yun. At saka sa MCing, kapag ka city ang may event. Pero kapag ka department, ayun, nakaalalay pa rin sila. So, ang husay nito, at in-extend nila ito sa lahat ng mga barangay. So, lahat ng mga barangay, meron silang mga barangay information officers. At train sila sa tamang pag-caption ng mga pictures, tamang pagkuha ng mga larawan, at tamang, yung mga pati sa social media pages, yung social media page nila, tinuruan talaga na train itong itong dito sa siyudad ng Alaminos. So, yun, nagkaroon ng departmental and barangay information officers ang Alaminos City na ito nga, na-recognize sila during the Voices of Service Partners in Progress. Recognition program ito para sa Alaminos City's Information Advocates. Isang event ito na inorganized to honor the dedication and commitment of the city's local information frontliners who play a vital role in promoting transparency, public awareness, and citizen engagement in government programs and services. So kung gusto niyo, kung sa siyudad ng Alaminos gusto niyo makaalam ng mga balita tungkol sa POSO, yan, pasukan ninyo yung kanilang page. Kung sa tourism naman, yung page naman nila, Civil Service Registrar, maski peso, at lahat ng mga opisina na gusto ninyong pasukan, pwede ninyong makita kung ano yung kanilang mga ginagawa araw-araw. So, yun, pumili sila ng yung most number of posts, yung mga pinakamaraming posts, yung maraming engagement, most sharer, lahat yun, nagkaroon ng at saka pumili sila ng mga parang yung pinakamahusay na reporter. Mahusay na rin sila, magaling na rin silang mag-report. Ayan, dumadami yung mga reporter ng bawat mga LGUs, dati sa CIO lang, pero ngayon, bawat department, meron na. Yun. At mas madali yun. Kasi, hindi na mag-interview ang CIO dahil doon sa department nila mismo, alam nila kung ano yung mga ganap. Ayan, alam nila kung ano yung mga importanteng mga bagay o mga activities na dapat nilang ibahagi sa kanilang mga kababayan. Ganon din sa mga barangay. Ayan. Kaya nagiging open
yung barangay, unlike yung ibang mga barangay, ganun, unlike yung mga, i-compare natin. Hindi natin mapigilan na hindi i-compare. Kasi sa ibang barangay, hindi mo alam kung ano yung nangyayari, hindi mo alam kung ano yung mga ginagawa nila, mga activities nila. Pero dito sa mga barangay, yan sa Alaminos, tinuruan din sila kung paanong mag-post. So, lahat ng activities about barangay, naka-post yan. Ipinapaalam nila sa kanilang mga constituents. So, yan, pumili rin sila ng best barangay information officers. At pumili rin sila ng, yung sa mga department. Ang galing, meron pa ngang nung kinuha sila ng response. Yung isa talaga, naiyak. Akala mo tumanggap ng Oscar Awards. Yun din yung kasi hindi nila forte. Tapos Plus yung ano, siyempre, na-recognize the fact na napili sila sa kanilang barangay para sa responsibilidad na yon. Tapos, mapipili pa sila as among the best sa mas mataas na level. Pagkilala yon sa kanilang kaya yun, kakayanan. in-announce na rin, since syempre tuloy-tuloy kasi yung training, hindi naman kasi makukuha overnight yung yung pagtuturo sa mga yan. Kaya ang sabi, mananatili silang barangay information officers hanggang 2028. Pati yung sa mga tawag nito, pati yung mga nasa department hanggang 2028. Pero yon, sigurado yan, sila na rin kasi sila na marunong. Hirap kaya mag-train, hirap ding humanap ng mga mahuhusay. Kahit yung kaibigan natin, si Miss Maridel Rabak, marunong na rin siyang, sabi nga niya, itong undas, inaasahan natin, sabi niya, magla-live sila sa kanilang, anong tawag nito? Traffic situations. Yan. Magla-live sila. Although, pinag-uusapan pa rin kung naka-live stream ang mga ganap sa sa pinakamalaking sementeryo ng Alaminos. Medyo pa yon, pinag-usapan pa yon kasi may issue ng hindi issue kundi concern sa internet. Ayan, internet connectivity. Pero yung mga bawat departamento, lalong-lalo na ang Poso nga, sabi nga ni Maridel, ni Poso Chief, magla-live sila. Sabi niya, magla-live ako sa sabi niya sa November 1. Maganda yon kasi yung mga motorista plus siyempre yung mga kababayan nila, real time makikita nila yung situation. At saka ang lungsod ng Alaminos, major point yan sa sa Western Pangasinan. So yung mga dadaan dyan, makikita na nila kung saan yung medyo heavy yung traffic, saan yung, kasi may dalawang way yan papunta sa Andabulinaw, para sa utmost part ng Western Pangasinan. Through ito yung sa sentro mismo, sa poblasyon, at yung isa naman through the bypass road. So makikita nila, very good yan, napakaganda, dahil parang yan magiging una ang Public Order and Safety Office ng Alaminos City. At later on, pwede nang mag-benchmark yung iba. Parang ginagawa. Plus, ang daming events kasi na malalaki ang Alaminos. So, tayo po ay sumasaludo sa Poso Chief at sa Poso team ng Alaminos City for that. Nakakatuwa din yung Poso nila kasi gumagawa na rin sila ng mainit talaga. Binuksan ko kasi na-irritate yung lalamunan ko, kaya labas ako ng labas, inuubo ako. Yung pahiram na lang yung electric fan. Nainitan ako. Nakalimutan ko sabihin ko, sa init. Gumawa sila ng yung parang tawag to, ABP, audiovisual, yung story ng mga empleyado na talaga nagsusumikap. Plus first time, isingit ko lang, first ang LGU Alaminos na nagbibigay ng best among the employees per department, di ba? Meron sila annual awards. True. Meron That's yun. recognition, hindi lang yung pangkalahatan, kundi per departamento. True, meron yung sa job order. Yan, binibigyan din ng pagkilala mga job orders. Yung per category, yan. Halimbawa, best employee, job order, tapos casual, tsaka regular. At dahil dyan, nagkakaroon po sila taon-taon ng pagkakataon na para naman silang sa awards night, the best na kanilang
kasuotan, Pinaghahandaan niyan. gown, o kaya sa mga lalaki, yung pinaka-the best talaga. Siguro yun, pinag-iipunan na rin nila. True, pinaghahandaan nila yan. Talagang parang merong awards. Parang NatCon din natin yan. Na talagang pinaghahandaan nila talagang nag-make up mo tira, unatis mo tira. Ay, unatis. Unatus. Ah? Atus. Yaman natin. Atus mat irang, make up din sila. Ayan, magpapaayos din. Sige na nga, wag ka na nga pumilit na magpangasinan. Oh, syempre, ako na naman ay lalabas. Ayan. At saka yung yun, nawala yung sasabihin ko. Mainit kasi talaga. Ka Edwin. Ayun, at yung nga yung sabi ko nga, yung natuto na rin nga sila, pati yun, yung pag-recognize sa kanilang mga kasamahan para yun yung kung ano yung story nila, story behind na isang tao na nagsusumikap na kahit na gano'n lang yung sweldo niya pero makikita mo pa rin yung dedikasyon nila sa trabaho. Ang galing, ang ganda ng ang ganda ng info officers. Yan, actually syempre headed by Mayor, ibang-iba talaga yung bata, yung kaisipan ng bata, yung innovations na ini-inject ng mga batang opisyal, batang chief executives, unlike doon sa mga traditional. Lagi ako meron i-compare. Hindi na muna, pero iba talaga yung kapag kabata ang executive, city executive, local chief executives ng bawat LGUs. Pero siyempre, yung mga meron din yung mga may edad na rin na sinasabi natin traditional, siyempre kung ano yung alam lang nila. Ito kasi mga bata teki sila. Pero mga kaibigan, ang oras po natin, ganap na po alas 5:41. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide! Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ!
Okay mga kaibigan, meron pa tayong ilang minutes na lang? 15 minutes, 5:45 lang. 15 minutes na lang bago sumapit ang alas 6 ng umaga, Sabado ngayon, at napakarami pa rin mga activities. Congratulations nga pala sa Downtown Dagupan sa isinagawa nilang activity kahapon dyan sa Pugaro, Dagupan City. Pugaro City ba yun? O Pugaro lang? Pugaro lang. Ayan, nakita namin dami-daming peace pens. Ayan. Dami ngayon talaga. Namumutakte ang peace pens dyan sa kailugan ng saan ba matawag dyan sa buong ilog na yan? Kasi hindi lang naman yung tawag nito. Hindi lang naman sa Pugaro kundi buong yung lahat ng mga island barangays. Kung anong tawag doon sa buong stretch na yon ng ilog na yon. Ang daming peace pens. So, dapat mura na yung bangus. Sa dami ng peace pens na yan, dapat magmura na yung bangus. Pero mahal pa rin. Hindi pa tayo nakabili. Sana bumalik dun sa dating presyo na 120. O sana malabo na yung 65. Kasi dati noon 65 ang kilo. Tapos pataas ng pataas, umabot na 120. Maabot na tayo ngayon ng 240. Ayan. Pero sa dami ng peace pens na yan, so sa imagine natin, ang dami ng harvest. So dapat na-enjoy sana natin yung presyong murang halaga. Pero mura rin naman kung i-compare natin sa ibang lugar, mas mahal sa ibang lugar. Pero sana katulad din ng yung sa Swal, si Congressman Swal, hindi, Labrador pala. Yan, si Congressman Mark, na mura yung mura dapat ang kuryente kasi doon manggagaling ang kuryente. Ayan, libre na para sa mga kanilang kababayan yung kuryente. Pero sa ngayon, siyempre mahal pa rin. Mahal pa rin kasi wala pa naman yung nuclear power at mukhang matagal yon at mukhang malabo yata yun. Pero yun, balik tayo sa bangus. Dito sa Dagupan, hindi pa rin natin masyadong na-enjoy. Bagamat napakarami. yung bangka talaga dadaan siya sa para may mga driveway talagang dadaanan niya. Talagang naglalaan na lang sila ng dadaanan ng mga motorboat para makadaan. Ayan, halos sinakop na nila yung mga ilog diyan. Pero yan yung mga nilinis nila nung mga nakalipas na panahon. Ayan, pero balik-balik lang sila. Ayan. Okay lang kung basta sabi nga nila regulated at saka tamang tawag nito, naka-register sila, tamang sukat at lahat-lahat na. At yun nga sana, ma-enjoy din naman natin dito sa Dagupan yung napakaraming bangus diyan. Ayan. Sige, hindi na natin sasabihin yung mga nakita natin basura diyan sa mga ilog na lulutang-lutang. Hindi natin nasasabihin. Nako, dapat siguro ang city government, yan ang kanilang isa sa mga advocacy nila, paglilinis ng coastal. Kasi nga itong coastal area, ito yung ang Dagupan City kasi yan, coastal. At saka yan yung pinagmamalaki natin dyan yung mga bangus. Pag makita mo marumi yung para medyo mababawasan ng konti yung mo. Pag nanais mo na kumain ng bangus, kapag nakita mo naman yung napakaraming basura na lumulutang-lutang. Pero nakita natin kahapon umaagos yung mga basura. Although yan hindi naman sinabing galing ng Dagupan yan. Yung iba kasi nanggagaling sa taas. Ayun. Kaya nga dapat talaga non-stop yung paglilinis. Kaya nga sa siyudad ng Alaminos, yun, buwan-buwan, sinasagawa yung scuba surero. Buwan-buwan yan pero meron silang nakukuhang mga basura. Ang daming basura yan, pero buwan-buwan yan na ginagawa at continuous yung paglilinis nila. Pero yun nga, yung dumi nanggagaling nga kung saan, umaagos doon. So dito rin sa Dagupan, ganyan din, dumadating din yan, hindi rin yan pag-aari ng Dagupan, although yung iba pag-aari. Hindi lahat. Yung mga stagnant, Diyos ko naman, linisin nyo na. Kapag yung mga stagnant na nakita-kita dali-daling kuhanin nyo na. Pero yung mga umaagos, galing yon sa taas. Ayan. Congratulations sa Bureau of Jail Management and Penology. Dito sa Dagupan City Jail, female dorm kay
Madam kay Jail Ward, City Jail Warden Noemi Sabalbro na nakabalik na. Yan, nakabalik na, bumalik na. Pero sabi niya mas gusto niya na doon kasi mas less stress. Ayan, yung kanilang celebration ng National Correctional Consciousness Week o NACOCO na may temang matatag na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maunlad na serbisyong pampiitan na isinasagawa October 20 hanggang 26, so hanggang bukas ito. Noong mga nakalipas na araw kasi hindi natin nahabol sa dami ng appointments. Ayan, meron sila mga dance contest. As usual, yung mga ginagawang mga activities para sa mga PDL. Alam nyo, ang swerte ng mga PDL natin ngayon, lahat ng mga rehabilitation nga eh. So bago sila lumabas, may kasalanan man sila o wala, although nandiyan sila sa BGMP, hindi pa sila convicted, yung pong ating mga tinatawag na PDL, hindi pa convicted yung mga yan. Hinihintay pa lang nila yung tinatry pa lang yung kanilang mga kaso at whether may term yun sobrang buffering ko. Maalala ko rin yun, sasabihin ko. Hindi ko maalala. Whether takap, 2 words na hindi ko maalala. Hindi yan. Okay, so yun. Kapag walang sala, lalabas. At kapag may sala, yun. Punta na sila doon sa magbabakasyon na sila doon sa Muntinlupa. Yun. Pero yun, kahit naman sa pero bago sila lumabas, yung iba, meron na silang mga natutunan kasi may mga napupunta doon na mga service provider na tinatawag, meron yung mga sa spiritual, merong sa material, lahat ng pwedeng ibigay sa kanila, ibinibigay para mabigyan sila ng pagkakataon na magbagong buhay. Kasi paglabas nila, mahirapan silang manap ng trabaho, yung iba. Kaya meron mga ibang service providers na nagbibigay na ng pagkakataon para matuto silang o mabigyan sila ng mga livelihood projects. Yung iba, kapag punta nila doon, marami pa silang pera. Yan. Pagtagal, wala na silang pera. Yung iba may mga may mga baon din katapos nauubusan din. Ayun. At yung iba naman, pagpunta pa lang nila doon, ayan, para hingin na ng ayuda sa kanilang pamilya. So yung kanilang pamilya pupunta roon para bigyan sila ng pera. Although libre naman lahat doon. Kaya lang syempre hindi sapat. Yung gusto nilang gawin, and deprive of liberty na nga sila eh. Hindi sila makapunta ng McDo, hindi sila makapunta ng Jollibee, hindi sila makapag-coffee. Yan, hindi sila makapunta sa hindi nila magawa yung gusto nilang gawin dahil andun na lang sila, confined na lang sila doon sa loob. Kaya yung iba namimiss nila yung lagi nilang yung mga nakagawian nilang ginagawa nila. Yan. Pero yun nga, meron mga service providers na pupunta roon para magkaloob ng whatever na makita nilang pwedeng ibigay sa kanila kahit paano maibsan yung kanilang nararamdamang lungkot. Kaya nga nakikita nga natin, di ba, Karoliway, kapag ang saya-saya nila, para sa inyo naman dito, parang ayaw nyo na lumabas. Pero sabihin nila, gusto pa rin namin nasa labas. Yan, gusto pa rin namin nasa laya. Kasi pag titingnan nyo sila, para lang sila nagbabakasyon, ang puputi na nila eh. Ang puputi, ang gaganda ng kutis nila, naka-make up pa sila. Talagang magaganda, naka-smile naman sila. Pero mas gusto pa rin daw nila yung nasa laya sila kasama ng kanilang mga magulang at kasama ng kanilang mga pamilya. Yung iba walang-wala, pero pag nandun nga sa pamamagitan po ng ibang mga service providers, natututo na silang may trabaho. Katulad nga po ang downtown Dagupan na nung nakalipas, yun, nagbigay tayo ng pangkabuhayan sa kanila. Kaya hindi nagtagal, yung nanay nila na dating tinatawag nila para humingi ng pera, tinatawag na nila para bigyan nila ng pera. Ayan, doon sa mga ibinigay natin na livelihood projects na kanilang pinagkakakitaan na hanggang sa kasalukuyan. So tuloy-tuloy 'yon. Merong time na na-stop yung project, siguro mga 1 buwan, na miss nila nung pagdating
ng mga pagdating na stocks. Ayan, area trabaho talagang na-miss nila yung kanilang paggawa ng mga cherry balls. Ayan. So mamaya magbibigay daw ang Dagupan City Jail Female Dorm ng pagkilala. O ito, magsasagawa sila ng magsasagawa sila ng Service Providers ngayong araw pala, yun. Service Providers Appreciation Day ngayon bilang bahagi ng culminating activity ng kanilang Nakoko Celebration. Ngayong araw yun, October 25, alas 8 ng umaga sa kanilang jail facility. Ito'y pagbibigay pugay sa mga at simpleng pasasalamat sa mga suporta na ipinagkaloob sa mga persons deprived of liberty at saka general welfare and development programs, kasama na rin yung jail improvement and beautification at iba pa dyan sa Dagupan City Jail Female Dormitory. Ayan, sa sa male dormitory, nakikita ko na-imagine ko na yung paggawa nila ng mga parol. Ito naman, yung time din naman na kumikita naman yung mga male PDL naman. Ito naman yung hataw naman sila sa paggawa ng mga parol dahil may mga LGUs din na doon kumukuha ng mga parol. At saka may mga nakikita ko, marami mga nakadisplay ng mga maliliit. Talagang tinititigan ko talaga kamukhang-kamukha ng mga nanggagaling dyan sa male dorm naman ng BGMP ng Dagupan City. So ito naman yung kanilang forte. Ito naman yung it's time to to harvest din naman. At kung gusto niyo rin pong bumili, ganun i-plug na natin. Gusto niyo rin bumili at matulungan yung ating mga PDL naman diyan, diyan na rin kayo bumili kasi mura lang yung kanilang mga parol. Kundi pa yung tumaas, 50 pesos. Yan. Yung okay na yon na maglagay ka ng maraming parol. Yan, para naman maramdaman naman kaagad natin spirit of Christmas, kahit na simpleng mga parol lang. Kumukonti na yung mga nagdi-display ng parol kasi mas maganda na yung mga kumukuti-kuti pero mahal naman yon. Okay mga kaibigan, good morning. Kay Emelita Cabral Velasco, good morning. Jeric Oviedo, Cecilia Morante, kay Ernesto Mosada, Madam Rose Marique, si kanto nagkuni man text kayong bati kanto. Binabati naman natin, di ba? Ayan, nagkuni man text kanto kay makanunot kanto. Emelita, pinagalitan ako. Emelita Cabral, ayan. Rodel Idades, Rafael Acosta, si Mickey Bailon Garcia, Estelita Carmelo. At saka, siyempre, si Nanay Dading at saka si Grace Matro, ha? At saka yan, lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Pugaro, thank you very much kay Virgilin Cruz na siya yung talagang sarap ng bulalo. Tapos nun, mahilo-hilo. Yung sarap ng bulalo mo, sis. Kikinig sila rito. Ayan. At saka yung lahat ng mga si Kapitan Victoriano ba pangalan? Kapitan ng Victorio, hindi Victoriano. Victorio. Ayan. At saka siyempre si Cap kayabyab ng mga mangin at saka siyempre si Kapitan Cap MG ng Tubong. Ayan. Yung kasi tayo dyan. Meron tayo nakatag ng project dyan sa Barangay Tubong. Good morning din siyempre sa mga barangay, taga dyan sa Barangay Tambak, lalong-lalo na po yung mga Mataraki family, ayan, na matibay pa rin yung kanilang samahan, headed by Bog Edades at saka si Kagawad Nolia daw. Oras po natin mga kaibigan, ganap na po alas 6 ng umaga, wala na po tayong sapat na oras, natabayan na po ninyo susunod na programa, Early in the Morning. Makakasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niyo nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong at sa
Siyempre, Todo Balita Saturday Edition. Kami po yung mga tagapagbalita Susan Valdez Siadaw at Liway Iparagire. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus International.